Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, response to a statement made by President Marcos. So ito ang pahayag ng Pangulo. Babawiin natin ang tiwala ng taong bayan. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. So tungkol ito sa pagbagsak ng kanyang ratings na dalawang survey, parehas na negative ang kanyang mga ratings, SWS at Pulse Asia. Although sinabi ni Auntie Claire Castro na baliwala daw sa Pangulo, hindi siya apektado. So ngayon, babawiin daw. Ibig sabihin, apektado. Gusto niyang bumawi sa taong bayan. Okay? So ito naman ang response ni Kiko Barsaga. Paano naman yung libo-libong Pilipinong namatay dahil sa korupsyon mo? Paano mo mababawi ang tiwala nila? Siyempre, mga pumanaw, wala na. But tingnan natin, siya na yung presidente na may pinakamababang rating sa history. Midterm pa lang ito . Usually, ang mga presidente, maalala ko Gloria Macapagal Arroyo, bumulusok na ang rating niya nung malapit na siya matapos sa kanyang termino. Negative. Ito kay Marcos Jr., midterm pa lang, wala na. Parang katapusan na ng kanyang presidency. 3 years pa lang. Tapos sasabihin ng kanyang spokesperson na baliwala sa Pangulo, trabaho lang daw siya. Kasi alam ng Pangulo na tama yung desisyon niyang paimbestigahan ang mga korupsyon na nangyayari sa kanyang administrasyon. Parang pinapalabas talaga nila na ang hero ngayong panahon na ay ang presidente dahil siya ang whistleblower, siya yung nagsimula na imbestigahan ang korupsyon ito. Sinong lulukuhin ninyo? Kung magaling ka pang leader, wala sanang ganitong korupsyon. Well, lahat ng administrasyon may korupsyon nangyari. Kailang hindi kasing talamak ngayon. Grabing, biruin mo yan sa survey, 90% sa mga Pilipinos na sinorvey ng WR numero ba yun o Pulse Asia? WR numero, 97% nagsabi na sobrang talamak ang korupsyon sa gobyernong ito. Sa SWS naman, 84% ang nagsabi sobrang talamak. Kung magaling ka pang leader, kung hindi ka patulog-tulog sa pansitan, hindi sana ganito katalamak ang korupsyon. Meron namang perception of corruption yung mga nagdaang presidente. Example, Aquino administration, mga 40% nagsasabi na talamak ang korupsyon. Duterte, meron din, mga 40%, ganun lang din. Kaya ngayon halos na doble dahil 97%. Sobrang korupsyon. Bakit nagkaganito? Dahil sa very weak leadership ng presidenteng ito. Kaya tayo rin ang masisisi dahil hindi tayo nakinig sa ating minamahal na Tatay Digong. Winarningan na tayo . Sabi niya, wag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Sinasabi ko sa inyo na weak leader yan, bahala kayo. Ngayon, ito na ang ating napala. 3 years na tayong naghihirap. At ayun, humihingi pa ng second chance ang palasyo. Bigyan daw natin ng pangalawang pagkakataon ng Pangulo para para gawin ang nararapat gawin para ang ating bansa papunta sa bagong Pilipinas. Anong bagong Pilipinas na yaw-yaw mo diha? Bagong Pilipinas na bagoong na ang Pilipinas dahil sa kapalpakan ng inyong administrasyon.
kaliwat kanan ang lalo na ngayon yung Cabral files, nakakagalit. Meron mo, mismong taga Malacanang may budget insertion, tapos sasabihin pa nila na hearsay habang hindi na authenticate, hindi yan dapat paniwalaan. Ano kayo, ginagawa nyong utso-utso ang Pilipino, tapos gusto pa ninyong paimbestigahan si Congressman Libeste. Sabi niya pinilit niyang kinuha ang files. Makikita sa CCTV camera, wala mang pinilit. Mahusay naman na nag-uusap yung dalawa. Anong pinilit? Mga palusot nyo na lang yun. So, mismong First Lady kasama. Kaya sabi tuloy ni ex-Senator Franklin Drilon, when you see the name of the First Lady in the budget insertion, magtanong na tayo, bakit nagkaganon? Sobra talagang talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. So, the President is now becoming to realize that he is now a lame duck President, sabi ni Senator Drilon. And I agree. Wala na. Ngayon, paano mo babawiin ang tiwala ng taong bayan? Meron pa bang siguro ipakulong niyang mga mastermind. Sabi ni ex-congressman Mike Defensor, paano mo masolve ang corruption kung ang mastermind ang presidente mismo? Ganon din ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, na ang mastermind si PBBM mismo. Anong pahayag ni Mr. Saldico? Inutusan siya ng Pangulo mag-insert ng 100 billion pesos sa 2025 budget. At napatunayang totoo. Pinatotohanan niya ni Senator Lacson na nagkaroon nga ng 100 billion budget insertion. But hindi lang daw ang Pangulo ang nakatanggap ng kickback. Hindi ang Pangulo, kundi si Pangandaman and Bersamin. So yung mga nasasangkot na mga opisyalis, hanggang mag-resign lang, wala nang investigasyon. Kung Duterte, ang bilis nilang imbestigan. Kung mga aliado, wala, resign lang. Parang walang nangyari. Paano mo babawiin ang tiwala ng taong bayan, Wala talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Namimigay din tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gud yan. Si nanay ang tagiya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay sa tagaan na og yero. Muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para en labi pinang kapili. Mayid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay, kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali oy, unga ide Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Upat ka buok. So pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So inaani na ang itsura sa iyang atop. Mato Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga. Mm-hmm. Ladakon. So si nanay dili siya kabalo mag
Bisaya, so talaan dig siya. Salamat daw sa Ginoo ug sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani namang gid ang itsura sa iyang balay, so magatop na ni karon si kuya, kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat.